Yan. Okay na. Praise. Beloved in the Lord, good morning po. Good morning po. Sabi sa Isaiah, gumising ka na natutulog. Amen po ba? Amen. Gumising po tayo at wala tayong ibang gagawin kundi purihin natin ang Panginoon. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen po. Ayan po, ihanda na po natin ang puso't isipan. Tayo po ay tumayo. Tayo po ay tumayo at mananalangin po sa pangungunahan po tayo ni Pastor Anil. Tayo po yung muot, manalangin. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon, sa magandang umaga. Narito po kami yung anak mo para ikaw yung ang pupurihan, awitan, pasalamatan. Nasasabay namin sa Espiritu at katotohanan, Lord God. Narayin ko, Lord, na maraming salamat, Lord, sa pag-ingat mo sa amin. Sa panibagong buhay, kalakasan na patuloy na binibigay mo sa amin. Salamat, Lord, Diyos, narito po yung mga anak mo para ikaw ang pupurihin, tataas namin din ang ilang pangalan. Narayin ko, Lord, na sa oras na ito, Panginoon, napatawarin niyo kami sa aming mga pagkukulang. Kasalanan na nagagawa. Linisin niya ang puso at isipan nung po may karapat dapat po kami sa aming paglapat sa iyo. Ganun po, Panginoon, pangunahan niyo po kami. At yan, maramdaman nawa ang iyong presensya sa buhay po namin. Magkaroon kami na pagbabago. Lalong-lalo na sa pakikinig na iyong mga sagta. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Hindi mo sa aming isipan. May pray po namin sa aming bumuhay bilang mga anak mo. At ganit po yung anak mo na tatay, Panginoon, panganahin niyo po siya. Bigyan po siya ng knowledge and wisdom. At ganit po, Panginoon, bigyan niyo ang lakas, Panginoon. At dalayin ko, Lord, na yung pakinggan po namin, magkaroon kami ng pagbabago sa aming buhay, Panginoon, hanggang sa makawangis ka namin, Panginoon. Salamat o Diyos. Ito po ang sa aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Mabuti po ba ang Panginoon sa inyong mga buhay? Amen. Hallelujah. Kung mabuti po ang Panginoon sa inyong mga buhay, maaari po ba tayong sumigaw ng malakas na hallelujah? Parang mahina po. Isa pa po, malakas na hallelujah. Hey! Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin sila.
pagsubok ano ba? Naroon siyang sumaramay. Ang Panginoon'y tapat, kailan tapat. Hallelujah. Ngunit kailan lalamig, wala kang malapitan, para bang ang naisip na iyo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon'y tapat, kailan ka mabiyaya niya. Biyaya niya naman, sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay ligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat, kailan tapat. Hallelujah, kapatid ko, ika'y naglalamig. Kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan, para bang naisip sa iyo'y pinapagsan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon'y tapat, kailan ka man. Biyaya niya naman, sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay ligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat, kailan tapat. Biyaya niya naman, sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay ligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat, kailan tapat. Sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay ligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat, kailan tapat. Kahit kailan di ka nagulat, biyaya mo sa'kin naglalat. Ang pag-ibig mo dati walang hanggan. Ibigin mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagulat, biyaya mo sa'kin naglalat. Pag-ibig mo dati walang hanggan. Ibigin mo ako noon pa man. Pagkasagutan, ikaw ang buhay ko. Ay suliranin man, manalangin kong maawitan. Ikaw lamang.
Inibig mo ako noon, kapag kahit kailan, kahit kailan, hindi ka nagkulang. Biyaya mo sa akin lahat, ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon, kapag inibig mo ako noon, kapag Panginoon natin Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat ng tunay nga o Diyos, maraming nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito. Dahil kahit kailan, Panginoon, hindi ka nagkulang sa bawat isa sa amin. Ang biyaya mo isapat, O Lord God, na pagamat, Panginoon, kami patuloy na nagkakamali, nagkakasala sa iyong harapan, ngunit nananatili, Panginoon, ang katapatan mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa umagang ito, Panginoon, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang presensya sa aming kalagitnaan. We know, Panginoon, that your presence is in this place, Panginoon. Fill our heart, Panginoon, the longing of your people, Panginoon, sa umagang ito, God. Hayaan mo, Panginoon, na sa umagang ito, ang malayang revelation mo, Panginoon, ang malayang salita mo, Panginoon, ay kikilos, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Lord God. Let the Holy Spirit, Panginoon, move in this place, Panginoon. Hindi namin nililimitahan, Panginoon, Lord God, ang pagkilos mo sa umagang ito, Lord God. Malaya ka, Panginoon, natutunin, Panginoon, Lord God, ang longing ng iyong mga anak sa umagang ito, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, as we study your word, Panginoon. Let your message, Panginoon, ay magrema sa puso ng bawat isa, Lord God. Kung sino man, Panginoon, ang pinanghihinaan, Panginoon, ng loob, Lord God. Pinanghihinaan, Panginoon, ang pananampalataya sa umagang ito, Panginoon, palakasin mo po sila, O Lord God. Sino man, Panginoon, ang nawawalan ng pag-asa, O Lord God. Lord, tunay nga na ikaw ang pag-asa ng bawat isa sa amin, Lord God. Maraming salamat po, Ama, sa umagang ito, Lord. Let your Holy Spirit, Panginoon, lead us today, Lord. Let the Holy Spirit, Panginoon, move in this place, O Lord God. We give you praise, we give you glory. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Pwede na pong makaupo ang bawat isa at ang mga Sunday school po natin. Pwede na po kayong pumunta sa inyong Sunday school. Yan. Good morning, church! O, tabingi na naman. Ayan, lumipat po yung mga iba para ano, mag-balance po siya. Amen. Nung nakaraang Sunday po, ano po yung mensahe ng ating Panginoon? Nagawa po ba natin ito? Send me, Lord. Nagpa-send po ba tayo sa ating Panginoon? Yung mga iba, yes. Yung mga iba, pwede lang. Amen. Praise God. So sa bawat linggo, binibigyan po tayo ng ating Panginoon ng kanyang mensahe. Ni-encourage niya po tayo na tayo po ay mag-respond sa panawagan ng Panginoon sa ating mga buhay. At ngayon naman po, ayan. Nung nakaraang linggo, ang mensahe po ng ating Panginoon, send me Lord. Ngayon naman, support, pray, and go. Amen. Masarap pong ma-send ng ating Panginoon. Alam niyo po ba, nag-manifest po kaagad sa buhay po namin, lalo na po sa akin, nung, kailan pa tayo pumunta, Ate Lani? Martes? Noong Tuesday. Meron pong seminar ang mga children ministry, dahil yung isa pong pupunta sana, hindi pwedeng pumunta. Kaya sabi ko, Lord, send me Lord. Walang choice din mo ba? Kasi alam nakakayaan mo sila na pumunta. Pero napakabuti ng Panginoon, ang ganda ng naging seminar po, patungkol po sa mga kabataan. Kasi tunay nga ng mga kabataan po natin ngayon, nakikita po natin yung mga sitwasyon po nila.
Kaya bilang mga magulang, may mga anak na kabataan, tayo po'y magpasend po sa kanila. Di ba? Ano po yung mga bali-balita na nangyayari po sa paligid po natin? Grabe, di po ba ang impluensya ng sanlibutan? Kaya nga po, mapapalad ang mga anak po natin pagka sila po ay may mga magulang na mga Christian. Kasi sila po yung naninindigan para sa kanilang mga anak. Sila yung tumatayo sa pananalangin para sa kanilang mga anak. Sila yung gumagabay at nagbibigay ng suporta sa bawat isa po sa kanila. Yung panungkol mo kung paano ang mga kabataan ay nagkakaroon ngayon ng mga anxiety, di po ba? Napapansin niyo yung mga kabataan po natin, minsan halos hindi po natin sila makausap ng maayos. Bakit? Kasi nakafocus po sila sa cellphone. Di po ba? Kaya mga magulang, humingi tayo ng wisdom sa ating Panginoon kung paano natin sila igagay nang hindi sila masasaktan, nang hindi sila madidepress. Di po ba? At yun po yung mga napag-aralan po namin nung nakaraang seminar. At nakakatuwa kasi tunay nga na pinaalala sa akin ng ating Panginoon kasi nung nagsisimula po ako dun sa Cavite, sa Sunday school po ako. Teacher po ako ng Sunday school ng level 4 na po, yung papunta na po sila ng youth. Sabi ko nga kay isa po kang estudyante dati na talagang hindi siya kayang i-handle even ng kanyang mga magulang. Pero nung na-encounter ko po siya, nung naging estudyante ko po siya, doon po siya parang nag-behave. Kasi naramdaman niya yung belonging, naramdaman niya po yung love. Kaya minsan pag nagwawala siya, sabi po ng mga magulang niya, sige, kakausapin ko si Teacher Bell sa linggo. Sasabihin ko kung ano yung ginagawa mo ngayon. At doon po natiting po yung bata. Kaya nga, bilang mga magulang, mga teacher po tayo ng mga anak po natin. Na sa mga batang edad pa lang nila, magpasend po tayo sa kanila. Nasabi nga yung mga ibang bata nga, natsyatsagaan natin. How much more yung mga anak po natin. Kaya mismo sa family po natin, doon po natin iset yung ating mga sarili. Kaya nga po yung ginagawa po sa Sunday school po natin, pagdating ng perfect time, makikita po natin sila na po yung tatayo para sa church po natin. Yung church po namin sa Nueva Ecija, nag-ano rin po ako doon, nag-involve din po ako doon sa children ministry at sila po ngayon yung mga leaders ng church po namin doon. Kaya yung mga kabataan po natin, yan tinatyagaan po nila ng mga teacher po natin, sinusuportahan natin sila sa lahat ng bagay, na lalo na po sa kanilang spiritual na buhay, makikita po natin yan ang bunga pagdating ng araw. Na hindi lamang po sila simpleng mga bata sa Sunday school. Pagdating ng panahon, makikita po natin yung bunga na yung bunga ng ginagawa po sa kanila. Ngayon po, pag-aaralan po natin ang mensahe ng ating Panginoon, support, pray, and go. Hindi lamang po pala yung send me ang kailangan po nating i-motivate sa ating sarili, kundi kailangan din nating sumuporta, manalangin at umayo. Yan, tingnan po natin sa Romans chapter 10 verse 13 hanggang 15 po yan. Sabi po niya dito, dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mga ngaral sa kanila? Verse 15, at paanong makakapangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo tulad ng nasusulat o may gandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Ang sulat po dito sa Roma chapter 10 verse 15 ay sinulat ni Pablo bilang bahagi ng kanyang liham sa mga Kristiyano sa Romano. Bakit? Kasi meron na namang nasasagap. Pinapaliwanag niya na ang kaligtasan ay bukas para sa lahat. Kasi dati po ang pinagtatalunan po nila, ang mga Hudyo lamang ang pwedeng maligtas. At ang mga hintil, hindi sila kabilang sa mga
maliligtas. Pero dito po sa sulat po ni Apostol Pablo po dito sa Romans 10:13 to 15, ipinapaliwanag niya po dito na ang kaligtasan ay para sa lahat. Nang sabi nga niya po dito sa 13, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Dahil nung mga panahon po na yon, naniniwala sila na ang kaligtasan lang ay para sa mga Hudyo at sa mga Hintil wala silang kaligtasan. Ano ba yung mga Hintil? Yun po yung mga Hindi Hudyo. Yan po sila. Mixed na po sila, generation. At dito po gumamit si Apostol Pablo na sunod-sunod na lohika tungkol sa paanong ipakita ang kahalagahan ng pagpapakalat ng magandang balita. Kasi di po ba yung ano po natin, message po natin, support, pray, and go. Di lamang po na ano na po natin yung send me. Ngayon naman kung paano po tayo susuporta at kung paano tayo mananalangin at kung paano tayo hahayop. Dito, sabi niya po, paano sila tatawag sa hindi nila pinaniniwalaan? Totoo nga naman, di po ba? Kaya nga po sa paligid po natin, maaaring tinatanong natin bakit hindi sila tumatawag sa ating Panginoon? Bakit hindi sila nagre-response sa panawagan ng ating Panginoon? Sabi niya po dito, calling requires believing. You cannot call out to a Savior you do not believe. Hindi tayo tatawag sa ating Panginoon kung hindi tayo naniniwala. Bakit tayo humihingi ng tulong o saklolo? Kasi naniniwala tayo, di po ba? Doon sa hinihingan natin, may kakayanan siyang tulungan po tayo. Kaya marami pa pong mga tao sa paligid po natin na hindi sila naniniwala. Wala silang relasyon sa ating Panginoon dahil wala pa silang proper, yung tamang pagkaunawa o paniniwala tungkol sa ating Panginoon. Marami naman, nakapakinig na po sila. Pero bingi at bulag ang kanilang mga mata patungkol sa ating Panginoon. Sabi pa, paano sila maniniwala kung wala silang napakinggan? Believing requires healing. You cannot believe the gospel if you have never heard it. Pero alam niyo po, sa panahon po ngayon, wala na po, hindi na po excuse po yan. Kasi marami na po tayong napapakinggan. Di po ba? Sa social media, nandyan po, na makakapakinig pa rin po tayo ng salita ng ating Panginoon. Pero, pagka nakatakip ang iyong mata, pag walang biyaya ang Panginoon sa iyo, talagang hindi mo siya maniniwalaan at hindi mo siya mauunawaan. Sabi pa po, paano sila makakarinig kung walang mangaral? Hearing requires preaching. People cannot hear the message without someone to proclaim it. Katulad po ngayon, di po ba? Hindi lalago ang ating pananampalataya kung wala po tayong napapakinggan na salita ng ating Panginoon. Ang salita po ng ating Panginoon, yun po yung nagpapalalim ng pananampalataya po natin sa Kanya. From Lunes hanggang Sabado, alam mo, kung hindi ka pupunta ng church ng linggo, makakapakinig ng salita ng ating Panginoon, ano yung napakinggan mo? Salita ng mundo. Problema dito, problema doon, sakit ng ulo dito, sakit ng ulo doon. Kaya ano yung magiging response mo? Ganun din. Amen. Hearing requires preaching. Kaya nga po, minsan sa bahay po natin, ugaliin po natin na sa ating mga idol tayo, makinig tayo ng salita ng ating Panginoon. Yun yung pakinggan po natin. Doon po tayo mapapalakas. Kasi hindi po sapat din na makinig lamang po tayo ng preaching every Sunday. Anong mangyayari sa katawan po natin pag Sunday mo lang pinakain? Tapos Lunes hanggang Sabado, wala kang pagkain ini-intake. Anong mangyayari sa'yo? Pagdating ng linggo, lulugo-lugo ka na, baka hindi ka na makarating dyan. Hindi mo na maisampa yung paa mo dahil nanghihina ka na. From Monday to Saturday, kailangan natin ng supplement ng ating mga espiritu. At dito sabi niya, hearing requires preaching. Makakapakinig tayo kung may nangangaral ng salita ng ating Panginoon. Preaching requires, paano sila mangangaral kung hindi sila isinugo? Preaching requires sending.
Pictures must be commissioned and sent out by God and the church. Katulad po namin, nila pastor, hindi naman kami basta-basta mangangaral dito kung walang nag-commission po sa amin. Kung walang nag-send sa bawat isa sa amin. At ngayon po, sabi nga po, pinapaalala ng magandang balita dito sa Roman chapter 10 verse 13 na ang mga Kristiyano ay may responsibilidad na ibahagi ang Ebanghelyo upang ang iba ay makarinig, manampalataya at tumawag sa ating Panginoon. Nasabi niya po doon sa verse 15 po kanina na napakaganda. Yan, sabi niya, may gandang pagmasdan ng pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Amen? Di po ba? Na pag may nangangaral ng salita ng ating Panginoon, nararamdaman mo, nare-refresh po tayo. Lumalakas po ang ating pananampalataya. Na parang kumbaga nanghihina ka pag nakarinig ka ng salita ng ating Panginoon na may magdadala sa iyo ng Word of God. Di po ba? Lumalakas yung ating spirit. Na i-inspire po tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Dito sabi niya, lahat tayo ay may papel sa misyon ng ating Panginoon. Lahat tayo ay may papel sa pamamagitan ng una, pagsuporta, pananalangin at pagpunta sa bawat isa ay may mahalaga sa pag-abot ng isa pang kaluluwa. Amen. Kaya hindi lamang po tayo simpleng attendees. Amen. Hindi lamang po tayo simpleng nakaupo po dyan. Merong pinapagawa po ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Meron tayong mga tungkulin na nakaatang sa balikat ng bawat isa sa atin. Kaya nga po yung mensahe po natin nung nakaraang linggo, send me, willing ba tayo na gamitin ng ating Panginoon? Amen? Tanong ko po sa bawat isa, kung may isang malaking gawain dito sa ating church, kasi nalalapit na po, di po ba, yung ating fiesta ng ACE. Amen? Kaya, yung mga banderitas po natin, mag-iisang taon na po yan. Sabi ng mga banderitas natin, pahitan nyo na kami, kumukupas na. Yung mga iba, nagkandalaglagan na. Ayan. Ano po yung mensahe po natin? Support, pray, and go. Anong part po? Yung pwede natin gawin mamaya po ay sa ano po natin? Sa paggawa po natin itong banderitas. Nasa criteria po siya ng support. Kasi hindi po kaya gawin niya ng isang tao lang. Amen? Ilan kayong gumawa nun, Ate Lani? May mga assistant pa po silang mga youth nung nagkakabit po sila dyan. So marami po sila. Kung iisa lang yung gagawa po niyan, medyo matagal-tagal yan. Amen. So, sa pagdating po ng mga mahalagang okasyon po sa ating gawain, marami po tayong pwedeng isuporta. Amen? Bagamat minsan, yung sabi ng mga iba, wala daw siyang pinansyal. Yes, okay lang po yun. Pero yung sarili mo, pwede mo mismong isupport sa gawain ng ating Panginoon. Amen? Kasi kung lahat naman, puro pinansyal, wala nang gagawa. Nagbigay na ako, bahala na sila dyan. Yan. Kaya, sa pagdating po ng fiesta ng ACE, ini-encourage ko po ang bawat isa po sa atin, magsuportahan po tayo. Kung ano po yung kaya po natin itulong, isupport po natin. Hindi po para sa church po natin, kundi para sa ating pong Panginoon. Sa lahat po ng ginagawa po natin, pag ginawa po natin ito para sa Panginoon, siya yung magre-reward sa bawat isa po sa atin. Mamanghain niya po tayo. Amen po ba? Praise God. Ako nga po, sabi ko po sa inyo, pribilehiyo ang paglingkod sa ating Panginoon na sa lahat ng ginagawa po natin, paglilingkod po yan sa ating Panginoon at siya yung magbibigay ng reward sa ating mga buhay. Sabi ko nga, hindi ko po akalain na bibigyan si pastor ng puso. Paano ko ba naman, sabi ko, paano mo ba naisip, pastor, napatayuan ako ng bata? Di ba? Pero grabing encouragement po yan sa akin ng ating Panginoon. Nasabi ko nga, sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, walang hanggang gantimpala. Doon tayo ini-encourage ng ating Panginoon. Minsan, nakikita po natin, hindi ngayon. Pero darating ang panahon na mamanghain tayo
ng ating Panginoon. Basta patuloy lamang po tayo. Yung puso natin, ituon lamang po natin sa paglilingkod sa Kanya. Yun yung motive po natin lagi. Na ang lagi nating, ang laging purpose po natin, ang laging goal po natin, mapangiti po natin yung nag-iisang audience natin. Sino po siya? Si Jesus. Amen. So, sabi po dito, there are many ways to be a part of a mission. Hindi naman po lahat ay tinawag, pero sabi nga po dito ng ating Panginoon na may mga part po tayo, may mga binibigay sa atin ng ating Panginoon sa ating mga puso. Nang sabi ko nga, yung paparating na okasyon po natin, alam ko sa mga oras na to, may nilalagay ng Panginoon sa iyo, eto yung isusuporta ko, eto yung gagawin ko. Di po ba? Amen. So dito sabi po niya, paano tayo magiging aktibong bahagi sa misyon kahit hindi tayo pupunta? May ganito pa pala, na kahit hindi ka pumunta, nagsusuporta ka pa rin sa misyon, sa gawain ng ating Panginoon. Paano tayo maaaring maging aktibo, bahagi ng global mission kahit hindi man tayo direktang pumunta? Naririnig po natin yung mga missionaries po natin. Sa panahon po ngayon, sa lugar po ng Nigeria, grabe po ang ginagawang persecution sa mga Kristiyano po doon. Ano po yung maaari nating gawin na kahit hindi po tayo nandoon sa mission po na yun? Sa pangalawang point po natin mamaya yung prayer. Amen. Pero dito po muna tayo sa una. Strengthen through support. Sabi niya po, how can they preach unless they are sent? Paano makakapangaral ang sino man kung hindi siya isinugo? Yan, nakita po natin yung yung ito po, support, nagkakaisa po sila. Ang success po ng isang misyon ay hindi lang nagre-rely sa isang preaching, kundi nandoon, ang sabi din po dito, but also senders, intercessor, and supporter. Hindi lamang po kaya ito ng isang preacher. Yes, nandito po kami, nangangaral po kami sa inyo, pero hindi po namin ito makakayanan kung kami lang mag-isa. Nagpipris ka nga, wala namang nakikinig. Di po ba? Kaya nga po, yung attendance po ng bawat isa ay nakaka-encourage po sa amin na nangangaral ng salita ng ating Panginoon. Lalo na pagka puno yung mga upuan, masasabi mo na, yes Lord, tunay nga na ipinapamuhay nila ang iyong salita. Preacher can go unless someone send them. Sabi po dito in the New Testament, Paul often expressed deep gratitude for churches that supported him, not just only financially, but with encouragement and care. Ito po na kahit si Apostol Pablo nasa kulungan, nandun po siya na nai-encourage po siya mas lalong maglingkod sa ating Panginoon. Dahil alam niya na may mga sumusuporta sa kanya. Nang sabi nga, hindi lamang financially support ang naranasan po ni Apostol Pablo, kundi nai-encourage din po siya sa pag-care ng mga miyembro ng church na kanya itinatayo. Kaya support does not only rely money. Ang suporta, hindi lamang po patungkol sa pera. Yung sabi ko nga po, every Sunday, nandito po tayo. Nakikita po ng bawat isa po sa atin, yung attendance po ng bawat isa, nakaka-encourage po yan. Amen? Yung pinapalo up mo, yung kapatid mo na wala nung nakaraang Sunday at nandito siya ngayon, pag ano po yun, paggawa po yun sa gawain ng ating Panginoon. Tingnan po natin dito sa picture na ito. Ayan. Strengthen through support. Sino po ito? Yan po ay si Moses. At yung isa ay si Aaron at saka si Ur. Alam niyo po nung nakikipaglaban ang mga Israelites sa Amalekites, si Moses po ay nananalangin. Pero siyempre mangangalay din po siya. Di po ba? Pag nakataas ang kamay ni Moses, nananalo ang mga Israelite. Pero pag bumababa, siguro mangangawit na siya, ayan, matatalo na naman sila.
Kaya't anong ginawa ni Aaron at saka ni Or? Sila yung naging suporta niya. Sinuportahan nila yung kamay po ni Moses para lagi po itong nakataas. Tingnan niyo po yung yan po, yung mga naglalaban-laban. Na pag nakataas yung kamay ni Moses, nananalo ang mga Israelite. Pag nakababa na, ayun, matatalo na naman sila. Kaya sabi ni Aaron at saka ni Or, gawin natin, tukuran natin yung kamay ni Moses para hindi siya bumaba. Kahit na mangalay si Moses, hindi niya po pwedeng ibaba kasi may nakatukod. Di mo ba? Yun po yung tinatawag po na suporta ng bawat isa. Na pag nangihina na yung leader at nandiyan kayo na mga leader, mga membro na nagpapalakas, walang magagawang leader kundi lumakas talaga siya. Amen po ba? Kaya nga sabi ko, ang bawat isa po sa atin ay suporta. Kailangan po ng suporta sa gawain ng ating Panginoon. Kasi hindi lamang po ito kaya ng isa lang. Makakaya po natin, lalabo po tayo, titibay po tayo, kung tayo po ay magsusuportahan sa bawat isa. Katulad halimbawa sa gawain po dito sa church po natin, may nagluto na kaninang umaga na para sa ano po natin mamaya, pagkain po natin mamaya, sila pa rin po ba ang maghuhugas? Sila pa rin po ba ang magliligpit? Amen? Kaya salamat sa buhay ni Ate Tess. Andiyan din po si Oreo. Sila na po ang bahala sa paghuhugas. Ayan. At alam ko ba, alam niyo ba, pagkatapos po ng gawain po natin, nakikita ko ang bawat isa, kanya-kanyang patong ng mga umuhan. Diba? Nakakatuwa po yun. Kasi kung gagawin pa yan ng isang tao, pag alis po natin, pagpapatong-patungin yung mga upuan na yan, trabaho din po yan. Pero alam nyo, nakikita ko po yung nagtutulungan yung bawat isa sa atin. Mamaya tingnan nyo, obserbahan nyo. Pag tayo pa lamang po natin, kanya-kanyang patong na ng mga upuan. Ayan. Malaking bagay na po yun. Amen? Sa mga kabataan, may mga kabataan na rin po tayo ngayon na pag Sabado, pumupunta sila dito, naglilinis po sila ng church. Pagpapakita po yun ng support sa ating church. Na, ang sabi niya po dito, sabi niya po, paano makakapangaral ang sino man kung hindi siya isinugo. Amen. Sa amin pong mga preacher. Sabi niya po dito na support ay hindi lamang po sa pera. Kaya nga po, dito makikita po natin yung simpleng illustration na masasabi kong hindi po kaya ng nag-iisa lang. Yung ano po natin kanina, paano tayo magiging aktibong kabahagi sa misyon kahit hindi tayo pupunta. Naalala niyo po nung school supplies distribution po natin? Yan, di po ba? Maraming mga kabataan ang natuwa, pero mas alam ko, mas natuwa ang kanilang mga magulang kasi na-less yun sa budget po nila. Totoo mga parents? Amen. Sino yung mga nagbigay? Di ba? Wala naman sila dito. Yun, yung grupo ni Sister Cha na sa iba-ibang lugar. Meron pa galing sa US, Sister, imagine mo, galing ng US, tapos mga co-worker niya na hindi naman sila attendees ng ating church. Pero nagpakita sila ng suporta sa gawain ng ating Panginoon. Kaya yung suporta po natin, ay yung suporta na ginawa nila, naging pagpapala po sa ating church. Naging pagpapala sa mga estudyante, naging pagpapala sa mga magulang. Kaya sa pananalangin din po natin, isama din po natin sila, pasalamatan po natin. Kasi tayo, wala naman po tayo maibibigay sa kanila in return. Pero ang Lord ay may magagawa sa kanilang mga buhay. Nasabi niya, paano tayo magiging aktibong bahagi sa misyon kahit hindi tayo pumunta? Yun po ang isang halimbawa na wala man sila dito sa church, pero nagbigay sila ng kanilang full support. At alam po, sa pagbibigay po natin, pagtatanim natin ng panalangin sa kanila, gagawa ang Panginoon. Pagdating ng takdang panahon ng ating Panginoon, sila din ay makakakilala sa Kanya. Kasi, nagbigay na sila ng seed, di po ba? Nagpakita nila sila ng initiative na sumuporta sila sa gawain ng Panginoon. Dahil naniniwala sila na ang Panginoon ang magbibigay ng reward sa kanila. Amen? Kaya,
Sa buhay po natin mga kapatid, huwag po tayo magsawa na sumuporta sa bawat isa. Sa ating araw-araw na buhay, nandoon. Gagamitin ko rin pong example si Sister Lee. Yan. At saka si Sister Marina. Dahil ano na po sila, nabibless po talaga ako sa kanilang buhay. Yung asawa niya, hindi naman po naka-steady ang trabaho. Pero nandoon, inalagaan niya si Marina. At alam ko, hindi siya nag-aantay ng kapalit nun. Ginawa niya yon para sa ating Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Di po ba, napakasaya na ikaw ay gumagawa ng mga mabubuting bagay. Hindi para magkaroon ng reward dito, kundi para ipakita sa ating Panginoon na, Lord, nandito ako. Gumagawa, sumusuporta sa mission. Amen. Sa araw-araw po nating buhay, sabi ko nga po, doon pwede natin ipakita yung suporta po natin sa mga anak po natin. Na minsan, may mga anak po tayo, hindi po pare-parehas yung mga yan. May mabait, may sobrang bait. Ewan ba? Kaya, sabi nga po, may isang tanong, sino yung mas nangangailangan ng pagmamahal? Yung pinakamabait, di po ba? Bakit? Siya na lang lagi yung paborito mo. Minsan, pina-question yun ng mga anak po natin. Bakit laging si ganito na lang, ma? Laging si ganito na lang, ma? Eh kasi nga, siya yung nangangailangan ng higit na pagmamahal. Amen. Mabuti po dito sa atin, wala po tayong mga special child, di po ba? Pinagpala po tayo ng ating Panginoon. May mga magulang po na may mga anak po silang special child at makikita po talaga yung focus po nila doon. Nandoon na sinusuportahan talaga nila yung kanilang anak na special. Wala man tayong physical na special, pero may mga anak po tayong special child at nangangailangan po sila ng suporta po natin. Huwag po natin silang sasawa ang suportahan. Lalo na po sa pananalangin po natin sa kanila. Mag-stand po tayo sa kanila. Suportahan po natin. Ilaban po natin sila sa ating Panginoon. Amen? At next po, stand in prayer. Brother and sisters, my heart desire in prayer to God for the Israelites is that they may be saved. Ayun po, may nananalangin. Maaaring yan po ay magulang. Amen. Sabi niya, mga kapatid, ang pinakananais ng puso ko at idinadalangin ko sa Diyos ay ang maligtas ang Israel. Tayo po ngayon ay mga adopted Israelite. Prayer is not a backup plan. Sabi niya po dito, it is a front line. Hindi po ito, suporta lang ang pananalangin, kundi ito yung unang-una na dapat po nating gawin. Prayer always comes before action. Sa gawain po ng ating Panginoon o sa lahat ng ating gagawin, kailangan po muna nating manalangin. Lord, tama po ba itong gagawin ko? Lord, ito po ba yung kalooban mo? Amen. Alam niyo po ang ating Panginoong Jesus, nung bago po siya namili ng 12 disciples, He spent overnight in prayer. Amen? Kaya tayo din po, tinuturuan po tayo ng ating Panginoon na tayo po'y manalangin bago tayo mag-take action. Ganon din po si Paul. Nung siya po ay pumunta sa mission, he asked the church to pray for him. Hiningi niya sa congregation na siya ay ipanalangin. Kaya nga, dito po sa church po natin, meron po tayong prayer tuwing Sabado. Kasi bakit? Naniniwala tayo na wala tayong kakayanan. Kundi ang kakayanan ng Panginoon lamang ang po pwede makapag-empower sa bawat isa po sa atin. Magtatagumpay ang gawain sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Katulad po ng mga sundalo, di po ba? Nakikipaglaban sila. Alam nila, merong nakaback up sa kanila. Kaya naman malakas sila, very bold po silang makipaglaban. Kasi alam nila na may nakaback up po sa kanila. Sila lamang ang frontliners, pero at the back then, may nakasuporta po sa kanila. Yun po yung nagagawa ng panalangin. Na pag tayo po'y gumagawa sa gawain po ng ating Panginoon, at tayo po'y nanalangin, alam natin
na tayo po ay magtatagumpay. Kaya nga napakahalaga na isang lingkod ng ating Panginoon, katulad po namin ni Pastor, alam namin na may inner core po kami sa church. Di po ba? Na kayo ay nananalangin para sa amin. Kaya naman kami ay nananatiling malakas at nakakatayo dito sa harapan. Amen? Kaya nga po yung suporta. Doon sa first point po natin kanina, yung support. Yun po, ang prayer ninyo ay mahalagang suporta ninyo sa bawat isa sa amin. Yung panalangin po na pinagsama-sama po natin ay magdadala ng tagumpay sa gawain ng ating Panginoon. Naalala niyo po si Esther? Yung mensahe po natin nung nakaraang Sunday? Ano po yung plano ni Haman po sa kanila? Lahat sila na mga Hudyo ay ipapapatay. Pero anong sabi ni Esther? Tumawag siya ng prayer and fasting ng 3 days bago siya haharap sa hari. Dahil sa ginawa po nila, pag-prayer and fasting, doon kumilos ang Panginoon sa kanila. At nung humarap siya sa hari, nalaman ng hari ang plano sa kanilang mga Hudyo, binigyan sila ng sulat na pwede nilang ipaglaban ang kanilang karapatan. At na-spare po sila. Sila ay naligtas lahat. Amen? Kaya, bawat isa po sa atin, may mga sitwasyon man po tayo na parang dead end na pag pumilos ang ating Panginoon. Nandoon ang plano na ng kaaway. I-execute na niya. Pero pag humingi tayo ng tulong sa ating Panginoon, wala siyang magagawa. Kaya nga sabi po, yung plano ni Haman, sa kanya po nangyari. Kaya sa bawat isa po sa atin, kailangan po natin mag-stand in prayer. May mga kamag-anak po tayo, mga mahal sa buhay, na wala po sa pananampalataya sa ating Panginoon. Ano yung gagawin po nating suporta para sa kanila? Manindigan po tayo sa ating panalangin. Panghawakan natin yung pangako ng ating Panginoon, you and your household will be saved. Lord, pinanghahawakan ko yan, Panginoon. At yan yung pinapanalangin ko, Lord. May isang sikat po na picture, ang sabi po niya, 20 years niyang ipinanalangin ang kanyang tatay bago nakakilala sa ating Panginoon. Hindi niya, ibig sabihin, hindi siya nagsawa, hindi siya nainip. Head pastor na po siya. Pero sabi niya, after 20 years of praying, nakita niya po yung bunga. Nakakilala ang kanyang tatay sa ating Panginoon. Tayo po, ilang taon na tayong nananalangin sa ating mga mahal sa buhay? Umabot na po ba sa 10 years? Di ba? Wala pa. Pero itong senior pastor na to, 20 years, patiently praying, persistently praying, para ang kanyang tatay ay makakilala sa ating Panginoon. Kaya wag po tayo mawalan ng pag-asa, mga kapatid. Ang pananalangin po ay napakalaking magagawa sa ating mga buhay. Nasabi ko nga po, walang mahirap sa ating Panginoon. Diba? Pag tayo dumipende sa Kanya, pag iniasa natin ang ating mga buhay sa Kanya, sigurado po, tayo po ay magtatagumpay. So, stand in prayer. Yan. Wag po tayong magsasawa sa ating pananalangin. Sa gawain po ng ating Panginoon, hindi man po kayo nakakadalo ng prayer meeting, pero at the back of your mind, may prayer meeting po. Kahit sa mga bahay po ninyo, pwede po kayong magsuporta sa pananalangin. Lord, nakikita po ako sa pananalangin po ngayon. Unang-una, taas po natin ang gawain ng ating Panginoon. Ang mga namumuno po sa church. Amen? Na ang bawat isa makapagtagumpay. Sabi ko nga po, maraming temptation ang ginagawa ng kaaway. Kaya naman yung mga kapatid po natin, hindi po sila nakarating ng matagumpay sa gawain po ngayon ng ating Panginoon. Kasi maraming mga hadlang. Kasi sabi nga po kay Daniel, nung siya po'y nanalangin, sabi po ng anghel sa kanya, Daniel, unang araw pa lang ng pananalangin mo sa Diyos, tinugon na ng Panginoon ang iyong panalangin. Pero may labanan sa Persia, kaya hindi nakarating agad ang iyong panalangin. Kaya pagka hindi po natin nare-receive yung panalangin po natin, sige lang, continuous lang. Huwag po nating hihintuan.
Amen? Dahil sa pananalangin po natin, dito po tayo lalakas. Kapag nakita po natin yung resulta, amen? Meron po tayong kagalakan sa ating mga puso. Pero mas higit lalong magagalak ang ating Panginoon. Next, sabi niya po, step out and go. How then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one whom they have not heard? Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Kaya nga po, sa susunod po, pagdating po ng first week of August po natin, magkakaroon na po tayo ng Sunday School. Bago po tayo mag-service, magkakaroon po tayo ng Sunday School ng for 30 minutes. Kaya, sa mga susunod po ng linggo, yung mga early na pumupunta, meron na po tayong Sunday School. At dito sa Sunday School po natin, dito po makakapagtanong po tayo. May mga question po natin, pwede po natin tanungin, at makakapag-discussion po during Sunday School. Kasi di ba, pagka-preaching, alam nga naman na magtatas ka ng kamay, Pastora, may tanong ako. Hindi pwede, kasi nasa akin ang tip. Di po ba? Kayo, makikinig lang kayo. Pero pagdating sa Sunday School, abangan po natin yon. Pagdating sa Sunday School, pwede po tayong magtanong. Kasi, eto po, mag-aaral po tayo ng salita ng ating Panginoon, discussion po siya. Pero pagdating po dito, sabi ko nga po, makikinig lang po kayo. Pagkatapos ng preaching po, pwede naman po kayong magtanong. I-reserve nyo lang po yung katanungan ninyo. Sabi niya po dito, paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Alam niyo, marami pong mga nakakilala na sa ating Panginoon na bakit masyadong mababaw yung kanilang pananampalataya. Kasi hindi sila nakakapakinig ng mas malalim na aral ng ating Panginoon. Kaya naman pagdating ng mga problema, ano ang agad na nangyayari sa kanila? Ayoko na magsigma. Kung kailan ako naging Christian, saka naman dumami yung problema. Amen? Kaya nga po, marami na pong nakarating dito sa church po natin. Kaya sabi ko, hindi naman po namin kayang alagaan lang ni Pastor. Kaya kailangan po namin ang suporta ng bawat isa sa inyo na kung sino po yung nakaakay po sa Kanya, siya po yung mag-aalaga po sa Kanya. Kayo po yung magpapalo sa Kanya. Kayo po yung magtatanong sa Kanya kung ano ba yung mga problema niya, yung sitwasyon niya. Tapos, nandito lang po kami ni Pastor. Tawagin niyo lang po kami kung kailangan po nila ng prayer. Amen. Sabi po dito, the gospel must be heard to believe. Sabi niya, that's why the Great Commission says, go therefore. At hindi po ito isang suggestion, kundi ito ay command. Na bawat isang mananampalataya ay binigyan ng kapangyarihan ng ating Panginoon na humayo. Step out and go. Amen? Kaya nga po yung goal po natin, mag-end po ngayon yung ano po natin, yung series po natin dito ngayon, sa support, pray and go. Ayun po yung ano po niya, yung last po na series po natin na bring one soul. Kailan pa po? December nga, yung ano po ni Pastor eh. Yung deadline po ni Pastor eh. Ilang buwan na lang. Di po ba? Kaya magmadali na po tayo. I-apply na po natin yung mga naririnig po natin mensahe ng ating Panginoon. Nung nakaraang Sunday, send me. Tapos ngayon, support, pray, and go. Kaya, alam niyo po, sabi niya po dito, yung mga iba sinisend na missionaries sa ibang bansa. Katulad po ni Pastor Alan, di po ba? Nag-mission po siya sa UAE, Pastor? Yan. Kaya meron po tayong ACE Ministry sa UAE. Yan. Kaya sama din po natin sila sa ating pananalangin. Na pag sa gawain po ng ating Panginoon, panalangin din po natin na lumago din po sila in numbers and in quality. Amen. So, katulad po dito, sa ating mga neighbors po lang, ang ACE Ministry na umpisahan sa house church lang ni Ate Joy. Kung hindi po siya nag-response sa
calling ng ating Panginoon, wala pong ace ministry po ngayon. Kaya alam niyo po, kailangan po talaga sa buhay po natin yung pag-ano po natin, pag-response po natin. Kaya ngayon may gawain na po tayo. Nandito lamang po tayo sa paligid-ligid. Na hindi katulad po ni na pastor na magbibiyahe pa po sila. Kung tayo po ay gigising ng 7 o'clock, sila ay gigising ng 5 o'clock. Amen? Kaya, yung step out and go po natin. Dito na po, nandito na po tayo sa paligid po natin. Huwag na natin antayin na si Pastor pa ang pumunta po dito para mag-follow up sa mga kapatiran po natin na wala po sila. Sa ating mga school, di po ba yan, katulad ni Rona at ni Jessa, ang mission field ninyo ay ang school ninyo. Sino yung aakayin ninyo? Mga kaklase ninyo. Di po ba? Kung ikaw naman ay nagtatrabaho sa workplace mo, yung dating trabaho po namin, before kami mag-start ng gawain, kasi hindi naman po siya lahat mga Christian. Mga faculties po namin, iba-iba yung ano po nila, yung religion po nila. Kaya every 30 minutes before start ng gawain, meron po kami tinatawag na devotion. Kaya kahit na hindi sila Christian nung nandun sila, at the end, sila ay nagiging mananampalataya na. Dahil araw-araw ba naman, from Monday to Friday, may salita sila ng Panginoon na napapakinggan. Kaya sa ating mga workplace, pwede rin po tayong mag-invite ng ating mga kamanggagawa. Sabi nga po, the calling is universal. Even the destination vary. Kahit iba-iba yung destination po natin. Kung tayo po na mga parents lang, nasa bahay lang po tayo, yung neighbor po natin. Ano po natin? Ang mission po natin. Sa mga estudyante, sabi ko nga, yung mga kaklase ninyo, yun ang mission field ninyo. Iba-iba yung pagkatawag sa atin ng ating Panginoon, pero lahat po tayo ay kailangang umaksyon. Hindi lahat ay tatawagin maging full-time missionary, pero lahat ay tinatawag maging bahagi ng mission. Kaya sabi mo, kung saan ka nakabilang, doon ka mag-mission. Kung family mo pa lang ang kaya mo, be it. Amen? Doon ka magsimula. Na doon sa ano po natin, una, support, napakahalaga. Na sa paglilingkod po natin sa ating Panginoon, nandoon yung suporta ng ating pamilya. Kaya nga po, pagka wala po yung asawa ko sa upuan niya, nalulungkot po ako. Hindi po ba, sa bawat isa din po sa atin, na pag wala yung kasama mo, yung pamilya mo, sa gawain ng Panginoon, nalulungkot ka. Kasi yung presence po nila ay malaking suporta na. Na hindi man sila magsalita, hindi man sila ma-involve sa gawain ng ating Panginoon, pero yung makita mo pa lang sila, ay suporta na yon, malaking bagay na yon na magagawa niya para sa bawat isa po sa atin. Amen? The gospel is spread through the unity of God's people working together in unique role. Amen? Bawat isa po sa atin, may gampanin po na pinapagawa ang ating Panginoon. Ano po yon? You can support through giving. Yan. Sa pagbibigay po natin mamaya. Stand through prayer and step out through going. The gospel is spread through the unity of God's people working together in their unique role. Iba-iba po yung pagkatawag sa atin ng ating Panginoon. Iba-iba yung abilidad na pinagkalog sa atin ng ating Panginoon. Amen? Kaya yun po ang i-fulfill po natin. Yun po yung gampanan po natin sa ating mga buhay. Now, when we work together, each one doing their part, lives are changed and heaven rejoices. Sa review po natin, makita po natin, strengthen through support. Gamitin ang resources mo para palakasin ang gawain ng Lord. Ano ba yung kaya mong isupport sa gawain ng ating Panginoon? Stand in prayer, labanan ang spiritual na digmaan sa pamamagitan ng panalangin. Step out and go, lumakad at magsalita upang makarinig ang hindi pa nakarinig ng salita ng ating Panginoon. Our life is a living Bible sa mga hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon.
Amen? Kaya yung buhay po natin, pag tayo nakakilala na sa ating Panginoon, kailangan makita po ang pagbabago. Hindi na po tayo yung dating tayo. Tayo ay bago na. Binihisan na po tayo ng kapwiran ng ating Panginoon. Change na tayo ng ating Panginoon into His marvelous light. Inalis na po tayo ng ating Panginoon from darkness. Kaya pag nakakilala na po tayo sa ating Panginoon, nasa liwanag na po tayo, huwag na nating asamin pa na pumunta sa kadiliman. Amen? Strengthen. Ito, sabi po dito, tanongin mo si Lord, am I called to support, to pray, or to go? Sa ngayon po, saan po tayo ngayon? Dito, sa mga tatlong ito. Kung kaya po natin gawin ang lahat ng yan, amen. Mas maganda. Gamitin ang resources po natin para sa gawain po ng ating Panginoon. Kaya po ba nating sumuporta? Anong kaya nating i-support? Ang pananalangin, alam ko kaya ng lahat ito. Kahit saan po tayo, pwede tayong manalangin sa ating Panginoon. And next, sabi po niya, go. Pwede mong puntahan yung kapitbahay mo. Kumusta ka na? Hindi ka na nakaka-church. Church ka na, namimiss ka na ng Lord. Amen. Yan. Sabi niya po dito sa last slide po natin, when we work together, each one doing their part, lives are changed, and heaven rejoices. Amen? Sa mga buhay po natin na binago ng ating Panginoon. Sabi niya po dito, magre-rejoice ang kalangitan. Bakit? Kasi sa buhay na binago ng ating Panginoon, ito yung magdadala ng mga kaluluwa para sa Kanya kaharian. Tayo mong lahat ay tumayo sa mga oras na to. Panalangin po natin na ang support, pray, and go ay mangyari sa buhay ng bawat isa po sa atin ngayon. Nabigyan tayo ng passion, ng commitment ng ating Panginoon na mag-support para sa prayer at mag-support para mag-akay ng mga kaluluwa na wala pa sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Panginoon namin Diyos, Ikaw ang kapangyarihan sa lahat. Sa mga oras na ito, Lord, dalangin po namin, O Lord God, na ang mga natutunan po namin sa umagang ito, support, pray, and go, Panginoon, ay mag-manifest, O Lord God, sa buhay ng iyong mga anak na narito, Lord. Ikaw ang nakakaalam, Panginoon, ng kakayanan ng bawat isa sa amin, O Lord God. At ikaw din, Panginoon, ang maglagay ng desire sa aming mga puso, O Lord God, upang ito, Panginoon, ay aming maibahagi, lalo na, Panginoon, sa iyong gawain. Lord, maraming pangangailangan, Panginoon, ang aming church, O Lord God. Pagdating sa support, Panginoon. Pagdating sa prayer, Panginoon, O Lord God. At yung mga kasama po namin, Panginoon, na pumayo para sa mga kaluluwa na wala pang pananampalataya sa iyo, O Lord God. Gamitin mo ang bawat isa na narito, Panginoon. Bigyan mo, Panginoon, ng passion, O Lord God. Ng compassion, Panginoon, sa aming mga puso. Ng commitment, Panginoon, O Lord God, na kami ay magpupuwil, Panginoon, na gagawa sa iyong ubasan, O Lord. Dahil tunay nga, Panginoon, sa lahat ng aming ginagawa, Panginoon, hindi ito nasasayang, O Lord God. You are the rewarder, Panginoon, O Lord. At pag nag-reward ka, Panginoon, tunay nga, Panginoon, na mamangkain mo ang bawat isa sa amin. Lord, you are the God, Panginoon, of this church, O Lord God. Dalangin po namin, Panginoon, sa mga oras na to, Lord. Ang mga kaluluwa, Panginoon, ang mga kapatiran po namin, Lord, na nakasama na po namin sa gawain ito, na ngayon, Panginoon, ay hindi na po sila nakakadalo, Lord God. Paalala mo po sila, Panginoon, kung paano mo po sila tinawag. Yung pag-response po nila sa iyo, Panginoon. At dalangin po namin, Lord, bigyan mo sila, Panginoon, ng divine conviction, Panginoon, O Lord God, na muli silang manumbalik sa iyo. Na muli, Panginoon, sila, Panginoon, O Lord God, ay magpatuloy, O Lord, hanggang sa iyong muling pagbabalik, O Lord. Ano man ang kanilang mga sitwasyon, Panginoon, mga excuses po nila, O Lord God, dalangin po namin, Panginoon, na sila, Panginoon, ay manindigan, O Lord God, sa natanggap na po nila, Panginoon, na kaligtasan. At sila, Panginoon, ay magpatuloy, Panginoon, sa iyong gawain, O Lord God. Lord, magdala ka pa po, Panginoon,
Panginoon, sa gawain ito, Lord God. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang nagdadala, Panginoon. Nag-unite, Panginoon, sa iyong mga manggagawa para sa iyong gawain, Panginoon. Hindi po namin ito kaya ng kami lang, Panginoon, O Lord God. Ngunit, Panginoon, ikaw, Panginoon, ang may kakayanan, O Lord God, na magdala, Panginoon, na makakatuwang po namin, Panginoon, sa paglilingkod po sa iyo. Sa pagpapalaganap, Panginoon, ng salita, Panginoon, sa lugar po na ito, God. Lord, i-empower mo, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, na yung mga anak na nandito, Lord God. Na sa pagbuka, Panginoon, ng kanilang mga labi, Panginoon, O Lord God. Lord, sasamahan mo po sila, Panginoon, ng kapangyarihan mo, Lord God, upang, Panginoon, sa lahat ng kanilang maiinvite, Panginoon, madadala po nila, Panginoon, madadala po namin sa iyong gawain, O Lord God. Maraming salamat, Panginoon, O Lord God, sa mensahe mo sa umaga nito, Lord. Ng bawat isa, Panginoon, kami ay susuporta, Panginoon. Kami ay mananalangin, Panginoon, O Lord God. At kami, Panginoon, ay makikisa, Panginoon, sa paghahayo, Panginoon, O Lord God. Maraming pong salamat, Ama. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Thank you po, Pastor Abela, sa napakagandang mensahe ng ating Panginoon. Amen. Nung nakaraan, here I am, Lord, and send me. Narito ako, Diyos, sabi niya. Padala mo ako. Amen. Naalala niyo po yun? Tapos naman, paano naman? Ayun, nandito po. Sabi niya, yung support, yung prayer, at yung ating paghayo. Busog na busog po tayo ng mga paalala ng Diyos. Nakikinig tayo, nandirito tayo, ano ang tugon natin para sa gawain ng ating Panginoon. Tandaan po natin, ang ginagawa natin ay hindi sa bawat isa sa atin, hindi para kay pastor, kundi para sa gawain ni Lord. Parang pagtugon din sa salita ng Diyos. Sabi nga niya sa Matthew 20:19-20, go and preach the gospel. Hindi niya, pastor, pumunta ka. Leader, pumunta ka. Ito po ay para po sa lahat. It's a part po, parallel po ito sa pinag-aralan po namin nung nasa UAE po kami ni na Pastora Bailey. Itong topic po na ito. 6 months po namin pinag-aralan. Ito pong tinatawag na Kairos, yung mission. Yung tatlong item na ito, mayroong taga-suporta, supporter. Ano po yung mga ginagawa ng mga supporter? Sila po yung hindi makakilos, walang time. Pero kasama sila sa church. Ano kaya nilang ibigay? Bakit sila hindi makasama? Kasi may mga trabaho. Ito po yung ginagamit nila, yung kanilang finances, kasi po sa mission, nangangailangan ng pamasahe, nangangailangan ng pagkain ng pagpadala, nangangailangan ng pagmerienda, at siyempre yung pupuntahan niya, kung minsan hindi naman sila magiging perwisyo, pagpunta nila doon, sila yung magpapakain. Meron silang gastusin. Tapos, yung iba naman, prayer. May time yung iba kasi nagtatrabaho din sila mga pag-pray. Meron po silang intercessor. Nagpipray. At yung isa naman ay yung goer. Yun po yung mga humahayok. Umaalis ng bansa, nagdimisyon. Tayo po, ilolocalize po natin ito. Gaya po nang napunta dito, yung sinasabi pong support, magsuportahan po tayo. Ang napakaganda po ng ilustrasyon kanina nung si Moises, nung may labanan ang mga Israelite at yung mga kaaway, nananalangin si Moises sa Panginoon. Ang haba ng panalangin niya na habang sila ay naglalaban-laban, nakataas yung kanyang kamay. Siyempre, pag napapagod ka naman, naranasan nyo nung pabuhay, napupuri, nakataas yung kamay, di ba nangangalay? Nangangalay tayo, pag nagpe-pray lang ng 1 minute, 2 minutes, nangangalay ka na, di mo na kayang taas yung kamay mo, ibababa mo na. Si Moises po, oras, actually, maghapon po yun, nakataas ang kanyang kamay. At kung ibababa yung kanyang kamay, natatalo sila. Kaya maganda po yung maobserbahan ng kanyang mga kasama, ay itaas natin yung kamay ni Moises. Huwag po nata nang mangyari na may mga ganun din na kagaya ng mga kasama ni na Aaron na malocalize din.
Pag nakita nyo, nasa side, di ba, nakatas yung kamay? Kasi po yung iba nasa likod. Yung supporter mo nasa likod. Di, pastor, kaya mo yan. Tutulak ka. Tutulak, kaya mo yan. Ikaw na lang pumunta. Kaya mo yan. Mga supporter po na nasa likod. Tayo po, bilang mga anak ng Diyos, bilang magkakapatid sa pananampalataya at merong isang adhikay, isang misyon sa ACE Ministry, ipalaganap ang salita ng Diyos. Magkapit kami po tayo. Magsuportahan po tayo. Kaya natin magsuporta. Kaya natin manlalangin. Bakit nandito lang? At higit sa lahat, kaya po natin umayo. Sabi kanina, hindi ka man makalayo, unahin mo ang iyong pamilya. Umayo ka sa pamilya. Abutin mo ang iyong pamilya. Hindi ka man nag-mission, pero nagpalaganap ka ng ibang kayo. Higit sa lahat, ang unang ministry po natin na pinagkalog sa atin ng Diyos ay ang family po natin. Amen? Dali mo sa church. Dali mo sa paanan ng Diyos. Manalangin ka. Hindi ikaw ang nagliligtas. Hindi ikaw ang nagbabago. Diyos lang ang nagliligtas. Diyos ang nagbabago ng buhay ng bawat isa. Amen? Kaya nga po, let us support sa gawain ng ating Panginoon. Let us pray together. Pinapanalangin niyo po. At huwag yung kakalimutan, panalangin niyo po yung mga pastor. Panalangin niyo po yung gawain ng church. Ang dami pong dapat ipanalangin. Ipanalangin si pastor, ipanalangin ng church, ipanalangin ng bawat isa. When you stop praying one another, diyan po dumadating ang kaaway. Wala po akong nakita takatak na tao na mapanalanginin. Kung ikaw ay isang mapanalanginin, yung mga nakapaligid mo, hindi mo na mapapansin. Dahil, bakit? Busy ka sa harapan ng Diyos. When you are busy sa pananalangin, nakafocus ka sa Lord, nakakalimutan mo kung ano nangyayari sa labas, hindi mo na alam. Pero kung hindi ka man makapagpanalangin, nakafocus ka sa paligid mo, ay naku po, mga kapatid, pati buhay ng kapitbahay mo, kilala mo, may kwento mo. Let us be focused together. Ito po yung ating ultimate goal sa church na ito. Be focused the Lord. Sabi niya? Worship the Lord, yun yung vision natin, pinapalala sa akin kahapon eh. Worship the Lord God and reach communities. Ang mapapurihan ng ating Panginoon at maabot ang ating nakapaligid. Bakit po ito nakakonekta? Malapit na po yung fiesta ng ACE. Yung para sa Panginoon. Pangilan na po itong fiesta na ito? Pangilan? Anong sabi ng iba? Pangatlo. Si Ate Joy, pangatlo. Si Pastor Rabela, pangalawa. Sino po? Nakaabot ng pangalawa? Ha? Oh, pangatlo na po. Ito na po yung third season ng Fiesta ng ACE. And I want to have an impact. Nauna pa po, Pastor, wala ako po. Paano po? Naka-third year na po kami sa bayan. Mas simple lang yung una. Pero yung pangalawa po. Pero ang bawat natin sa susunod na fiesta natin, September... Ano po tayo? Kasi September 27, fiesta po yun ng kwan eh. Fiesta yun ng ACP. So, Sunday, before that, so 27 plus 6, so 21 tayo. September 21 ano na? 21 plus 7, ay, 20. September 20 ata tayo, bago yung last Sunday, third Sunday tayo. Yun yung kapiestahan po natin. Ano po? So mas gagawin po natin itong mas kapanapanabik at masaya at higit sa lahat pagdiriwang para sa kabutihan ng Diyos. Anong may susupport mo? Anong may papanalangin mo para sa gawain na yun? Para kapaghayo mo na. Kapatid, ako nangangarap para sa Diyos. Kayo po ba? Ano po pangarap mo para sa Lord? Nagkakaisa po nawa tayo sa gawain dito. Look at the seat. Ay, maupuan na nandiyan. Meron po kasi sabihin na hindi natin kayang lahat. We have different, meron po tayong mga iba't ibang ugali. Hindi natin kayang i-please. Meron nga sabi ng isang pastor na nag-comment ako. Ay, hindi po siya pastor. Lingkod ng kapitan pala, sabi niya. Ang hirap nyo namang paligayahin. Nahirapan ako, nagagawa na ako ng mabuti kayo, mas pinag-isipan niyo pa ako ng masama, sabi ng kapitan. Nag-comment po ako ng word of God. You cannot please everyone.
Please God, not man. Pag gumagawa ka, hindi sa tao. Lahat ng bagay na ginagawa mo, isipin mo na ito ay ginagawa mo sa Lord. Bakit? Sino nagbigay sa iyo ng gawain? Si Lord. Sino nagbigay sa iyo ng lakas? Si Lord. So in everything you do it for the glory of God. Alam niyo po, mawawala yung pangungwenta. Hindi ka magkukwenta kung ano gastos mo, ano yung effort mo. Bakit? Wala kang may pagmamalaki. Ako po, wala po kung may pagmamalaki sa Lord. Lahat ng ito nanggaling sa Lord. Lahat ng kung anong meron kami, nanggaling sa Lord. Kung gusto ko ni Lord yan, makukuha niya po lahat, mawawala ang lahat. Ano nangyari kay Job? Di ba? Inalaw ni Lord na mawala ang lahat sa kanya, but he remained with the Lord. Kaya sabi ko po sa mga anak ko, bilang pagtitrain ko sa kanila, ang ultimate goal, ang ultimate pa rin natin na kay Lord, wala doon sa sarili natin lakas. Pinag-aaral ko man, pinag-aaral na mabuti para pagdating ng araw, magagamit po nila yung kanilang pinag-aralan para po sa gawain ng Lord. Hindi dahil sila po ay magpapastor, pero dahil ito po ay nararapat. Dahil ng pag-asa, ang pag-unlad, ang lahat ng buwang meron tayo, manggagaling na sa Lord. Darating yung time, sabi nga po ng isang preacher dati, makikita mo ang paglago ng isang iglesia kung ang bawat membro nagtatanong, Pastor, ano may tutulong ko? Pastor, ano magagawa ko? Pastor, ano ba dapat ang gawin natin? Pastor, dapat ganito yung gawin natin sa church. Andun yung suggestion. Hindi ka man makapag-support ng lakas, hindi ka man makapag-support ng kung ano-ano, kagaya po ng mga nandun na ilustrasyon kanina. But you can lend a hand. Hawak kamay, sama-sama. Amen! Nakikita niyo po yung mga katabi ng upuan na empty. Tandaan niyo po, ang mga upuan na yan, nakaalay po kay Lord. So, bawat uupo dyan sa tabi ninyo, sa mga upuan na yan, mag-bless po ni Lord. Amen? Praise God. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Ang sarap po ng pinag-aaralan natin. Nakaka-bless. Sarap. Parang gusto ko na, kikinig na lang ako dyan. Ayaw natin si Pastor din. Yan po, medyo naramdaman po, mga okay na, pero hindi ko pa po pwedeng i-kuhan, ilakad dahil kailangan ko pa po pa-x-ray sa August 7. Kailangan po yung bali magtugtong. Pag nagtugtong na po yun, kunting panahon na lang, ilalakad ko na po yan, ay po pamamay. Kaya gusto ko tapon ko na. Ayun. So, nawa, samahan niyo sa prayer. Mahirap din po yung sitwasyon. Hindi po ako nakakalabas ng bahay. Ganito. So, mga kapatid, yung pagpa-follow up sa mga nakapaligid po natin. Alam ko naman, kaya-kaya natin eh. Abutin ang ating mga kapitbahay, abutin ang mga kakilala. Pero po, tandaan niyo, ang church is church for the Lord. It's not po huwag mga abutin para dahil na kung anong meron, but then bring them to the church para po sa kakaligtas ng kanilang kaluluwa. Amen? So, maraming salamat po at nawa patuloy na pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Meron po ba magte-testimony? Meron po ba magte-testimony? Ayan, yung mga nag-aaral. Sino to? Yung may birthday? Yung birthday? Yung birthday? Ay, si Jessamay? Hindi magte-testimony si Jessamay. Sige. Ay, Jessamay, ano? Magte-testimony daw po si Jessamay. Praise God. Ayun po, thank you lang po kay Lord kasi nung during training po, sabi po ng coach namin na Friday po, by Friday, mamimili na po ng players. Ano pa lang po, permanent pa lang po. Kasi marami pa pong sumasaling players. Tapos po nung Friday, syempre po, nag-play na po kami, nag-game na po kami. Anong laro? Badminton po. Badminton. Tapos po nung in-game po, nananalangin po ako, sabi ko, sana po mapili ako. Tapos, nung in-game na po, nakalamang po ako ng 7 points. Tapos, nanalo po ako. Tapos, sabi nung coach namin, isa ka sana pili sa akin. Amen. Sa Diyos pong papuri. Binigay po yung laman ng kanyang puso. Amen. Praise God. Thank you po. Sino ba po? Ha? Yung mga na po nag-aaral. Ito.
Ay, ba meron ba? Nakasalba siya nung ano. Okay, alika. Nakasalba siya nung Praise God po. Nung Friday po, problema po ako sa mga kagrupo ko. Kasi hindi po sila nakikikooperate. Tapos po, ano po, sinabi ko po nakiusap po ako sa teacher namin na pagbigyan po kami. Kasi nung ano na po, araw po na mag-perform na po kami. Ano po, ang dito, parang hindi po nila alam yung ginagawa nila. Tapos po sabi ko po dun sa ano namin, sa teacher namin, pwede po ba sa sa afternoon na lang po kami. Tapos yun naman po, pinayagan po kami, praise God, nasa luban naman po. Doon ko po na-realize na, Ngayon lang. doon ko po na-realize na ang hirap pala kapag yung leader ka, tapos yung mga mo, hindi sila nakikinig. Ang hirap pa. Amen. Nakaka-relate ba kayo? Ang hirap pala ng leader ka tapos yung mga membro mo hindi nakikinig. Naiyak siya, parang ako din. Buti na lang mga members dito sa church nakikinig. Hallelujah! Amen! Hindi na po ako maiyak, matutuwa na po ako. Si Lono mag-iyak-iyak, pero nakikinig yung kanilang mga member. Ayun pa. Pero nakakatuwa, sabi nga ni Pastora kanina, kasi yan po namin na makita. Nandiyan kayo, at higit sa lahat, meron kayong hatay. Ano pa? Amen. Sino pa po? Ate Leti ka? Ikaw nag-aaral, wala si Ikon eh. Ikaw, yung mga nag-aaral nung kwan. Ito, ano natutunan mo? Magiging pabigat po Sila ni Ate Lani. Sige, ikaw na muna, tapos si Ate Lani. Hindi ka nakasama. Si Ate Lani pala, lagi Ate Lani. Magkaganda po, no? May certificate pala. Ang galing, praise God. Tago niyo po yung mga certificate niyo, ha? Yung mga certificate ko ninyo na yan ay lalagyan po natin ng kwan, lalagyan natin ng frame. I-kwan po natin sa wall of faith po natin. Amen. Ang ganda. Excited. Excited na nung huli kasi natanggap na namin yung certification. Sayang wala si Adelta nun. Pero sa susunod, hindi yung makakahindi. Isa siya sa mga humahagulgul ng ingay-ingay. Siya talagang ang ingay-ingay doon. Pero puri ng Panginoon dahil makita mo yung Panginoon na kumikilos sa buhay mo. Unti-unti. Kaya hindi po ganun kabilis na i-commit mo yung sarili mo sa Panginoon. So, kung gusto mo talagang mag-commit, para sa akin, madali. Kung gusto mo magpagamit sa Panginoon. Pero, paalala ko mga namahal sa Panginoon, makipag-commit po tayo sa Panginoon dahil yun yung napag-aralan namin na talagang humagulgol siya kasi mayroon siyang background sa mga anak niya. So, ang hirap magiging sa anak. Sa totoo lang. Isa na ako doon, nakikipag-battle kay Ronnie. Kay Ronnie ka naman. Kaya sabi ko, Lord, send mo ako kay Ronnie. Yun. Naramdaman naman namin kung paano kumilos ang Panginoon that time. Masarap pala yung paminsan-minsan, sumasama ka sa mga ganun, yung nagigising, yung spiritual life mo. Yun, excited. Parang gustong-gusto mo. Actually, araw-araw naman nakakapakinig ako ng salita ng Panginoon dahil meron akong maliit na radyo na araw-araw, pagising pa lang sa umaga bago matulog, yun na yung pagkain ko. So, sa pinagdadaanan ko, kung hindi ako nakakakain ng salita ng Panginoon sa araw-araw, nakakaparinig, talagang mag-breakdown ka. Pero dahil sa mabuti ang Panginoon, talagang yan yung kalakasan ko sa araw-araw. Yung araw-araw ko nakakarinig ng salita ng Panginoon. Kasi kung sabi nga kanina, kung Sunday lang tayo makakarinig ng salita ng Panginoon, mahirap.
Diba? Pero yung ginawa ko yun, practice ko yun sa buhay ko na alas 3, andyan na, music na, tapos salita na ng Panginoon. Maghapon yan, nakabukas yung radyo pag nandun ako sa bahay. Nakabukas yung JCS kasi sabi ko nga, yan yung kalakasan ko ang salita ng Panginoon. Kaya po rin ang Panginoon, magpasel po tayo sa ating mga anak. Amen. Praise God. Kaya ko po namimili, kung minsan namimili, pinipili, kung sino po yung pumupunta, kung sino po may gusto. Yung mga ganun po na paseminar, isa pong maganda yun na pag-unlad ng pananampalataya at pangunawa. May mga bagay po na hindi nyo matututunan dito sa church, sa inyong mga preacher, matututunan nyo po ito sa mga nagtuturo na iba. Ako rin po natuto, hindi lang sa isang pastor. Natuto po ko sa mga punupuntahan ko po mga seminar. So, pag pinapupunta ko po kayo, papunta sa seminar, hangarin nyo po ang pumunta. Ano po, marami pa po. Ay lang ito ngayon, kaya may seminar, Sabado, yan next Sabado po ata yun, next Friday and Saturday. Hindi ko po kayo may padala kasi hindi ko po, wala po ako, hindi ko kasama. Wala pa po mga pag-usap makalakad. Hindi kasama si Pastor. So next time po, nawa makapunta po kayo kahit wala po si Pastor. Okay? So maraming salamat at nawa, it is a start of a changing church pagkatapos po ng mga narinig po natin na salita ng Diyos. Ang mga naririnig niyo po ay puro malalaman, hindi lang po sinasabi na pagpapalain kayo, kundi magpapagamit kayo. Amen? So maraming salamat po sa inyong buhay at nawa, paggamit po tayo sa ating Panginoon. Let us support, let us pray, and let us go sa nasasakupan po natin. Amen? Tayo po lahat ay tumayo, tayo po ay magkaloob sa ating Panginoon. Hawakan po natin ang ating mga kaloob. Atin po ito mayalay sa ating Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Buhay po kaming saksi, Panginoon, sa iyong pagpapala sa iglesia nito. Nasaksihan po namin kung gaano mo po inumpisahan ang gawain dito. At kung paano mo, O Diyos, ipinakita ang katapatan ng bawat isa. Nag-umpisa sa kawalan at narito, O Diyos, patuloy na binibless mo ang iglesia nito. Patuloy na ikaw ang nagbibigay ng improvement. Ikaw ang nagbibigay ng hanap buhay ng bawat isa. At alam ko, O Diyos, na sa bawat nagtatapat sa iyo, pinagpapala mo. Nakikita po namin ito, Panginoon. Kaya nga po, O Diyos, hayaan mo na sa oras na ito. Bilang pasasalamat namin sa iyo, maibigay namin sa iyo ang bahagi na nararapat. Upang sa gayon, may magamit sa iglesia ito, Panginoon, sa mga lahat ng gawain at lahat ng plano, magamit para sa gawain na nauukol para sa iyo, para kay sa lalago ng iyong gawain sa lugar na ito. Basbasan mo ang bawat isa, Panginoon. Basbasan mo ang pinagkakahanap buhayan. I pray, Lord, that you will continue to bless them mightily in the name of Jesus. Lord, mga bawat pangarap po nila, nawa, O Diyos, ipagkaloob mo, pagpalain mo sila, at maging pagpapalat din sa iglesia nito. Father God, i-bless mo po ang gawain na ito at aming pagkakaloob. Alam po namin na nakatunghay ka, O Lord, at sa oras na ito, we will give the best para sa iyo. Patuloy, O Diyos, na nagpupulit at papasalamat kami sa pagkakataon na makapag-alay kami sa iyo. Sa Diyos na mayaman, sa Diyos na makapangyarihan, tanggapin mo, Panginoon, ang aming mga kaloob. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo pong may kaloob.
nakatayo at magwakas ng panalangin. Hallelujah. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras po na ito, nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa katagumpayan na iyong pinagkaloob po sa bawat isa sa amin. Father God, thank you for everything. Thank you for your word. Salamat din, O Lord, sa masiglang awitan, pagpupuri at pagsamba, and higit sa lahat, O Lord, salamat sa iyong presensya. Ang dalangin ko, Lord, sa bawat narinig po namin na inspirasyon po ng mga salita mo, we are inspired, O Lord, to do everything what you wanted us to do. Father God, samahan mo po ang bawat isa sa amin. Itas po natin ang ating mga kamay. Sa Panginoon, Father God, narito po kami. Pupulit at papasalamat. Ibuhos mo, Diyos, ang iyong pagpapala sa bawat isang naririto. Isugo mo kami. At dalangin ko, Diyos, na ang buhay na ito ay maging pagpapala din po sa iba. Ano man po ang kahinaan po namin, Lord, let your Holy Spirit pour into each and every one of us. Ibuhos mo, Lord, ang iyong Santong Espiritu sa bawat isa. Tanggapin ninyo ang Espiritu ng Diyos. Tanggapin ninyo ang kalakasan. Tanggapin ninyo ang kagalingan na nanggagaling sa Diyos. At higit sa lahat, ang pagpapala, tanggapin mo, kapatid, sa pangalan ni Jesus. Sa kapangyarihan ng Diyos Ama, at sa pag-ibig ng Espiritu Santo, at sa pagsama ng Espiritu Santo sa pangunguna at pag-ibig ng ating Panginoong Jesus, tanggapin niyo ang lahat ng ito. Humayo ka, kapatid, ipangaral ng salita ng Diyos. Ito po ang ating samod dalangin. In Jesus' name we pray. Amen! 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 Magkamayan po tayo. Tapos na po ang gawain. Yes po.